Alam nyo mga kaibigan, mga kababayan, ito pong walang humpay na rally ng rally sa mga kalye natin. Siguradong malaki ang epekto nito sa ating ekonomiya, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya ang pinakamaganda talagang magagawa ng ating gobyerno ay mag-resign na lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi talagang kitang-kita naman na ayaw na ng mga tao sa kanya, sapagkat napakaraming katiwalian, napakaraming pera ang nanakaw ng iba't ibang ahensya ng mga gobyerno. Hanggang sa ngayon naglalabasan pa rin ang iba't ibang mga ahensya na meron mga katiwalian. Ang pinakamatindi nito ang flood control talaga, ginawang gatasan ni Romualdez at na Saldico. Napakatindi ho mga kababayan ng naging epekto nitong mga pagnanakaw sa kaban ng ating bayan. Biruin nyo, mga ghost project, ang lalaking perang inilaan, wala naman silang ginawang project. Ibinulsa lang, ninakaw lang yung pera ng bayan, ipinambili ng mga mamahaling mga sasakyan, eroplano, helicopter nila Saldico at saka ni Romualdez Martin. Napakatindi yung mga kaibigan, mga kababayan. Kaya sobra na talaga. May kasalanan talaga nito si Pangulong BBM talaga. Bakit? Hindi siya nag-check, hindi niya tinitignan, tinatanong ang kanyang mga ahensya kung nagtatrabaho ba o hindi. Di ba? Sa panahon ng Pangulong Duterte, ganon, madalas niyang kinakausap ang DPWH kung kumusta niya yung mga ginagawa, yung mga airport, yung Tugade. Lahat yun kinakausap na Pangulong Duterte, tinatanong, kinukumusta. Sa ngayon, wala. Kaya nga, naipon yung mga ghost project na yan, walang nadidiscover kasi hindi siya nag-uusisi. Hindi niya tinatanong mga taga DPWH kumusta yung mga project, mga ginagawa ba kayo or natutulog lang kayo, nagpapasarap lang kayo sa iba't ibang bansa. Bili kayo ng bili ng mga mamahaling mga gamit. Pero mo pera ng mamamayang Pilipino yan, halos trilyon ang naubos. Magkano yan sa mga Pilipino sa trilyon na yan? Magkakano ang Pilipino dun? Kung binahagyan yung Pilipino para pampuhunan, makaraos, kahit tag-1 milyon ng isang pamilya, marami-rami nang mabibigyan mahihirap dun ng mga Pilipino. Sa trilyon na yung pera na yun. Totoo yung sinasabi ng iba na talagang wala dapat mahirap ng mga Pilipino Ang problema, ninanakaw lang ng mga politiko ang pera pero kung ang mga pamilyang mahihirap mabibigyan kahit 1 milyon, makakaraos makakapag-negosyo ng maliliit, makakapagpatayo ng sariling bahay, hindi mag-i-squatter kung tutusin Pero dahil sa kasakiman ng mga politiko, mga congressman na to, number 1, hati-hatian nila yung pera. Tama yung sinasabi ni Inday Sara na dapat hindi humahawak ng pera ang congressman at saka senador. Ang trabaho nila gumawa ng batas. Gumawa kayo ng gumawa. Yan ang trabaho nyo sa opisina ninyo. Ang nangyari sa kapabayaan ng Pangulong BBM, dumami ang ninakaw nilang pera. Yung sabi nga ng iba, kasabot nga doon Pangulong BBM, yan ang dapat na imbestigahan kung totoo, di ba? Para magkaalaman. Kaya lang ang problema nitong nag-imbestiga na ICI, closed door, sekreto, walang dapat makaalam. Bakit ganun? Di ba? Siguro takot malaman kung sino ang mastermind, sino mga kasabot ang iba. Kaya
malaki talagang epekto nito sa ating ekonomiya mga kaibigan, mga kababayan, itong mga rally-rally na to kasi wala nang investor na papasok sa atin. 'Di ba? Kasi magulo eh. Sino pa mag-invest? Wala.